ilang buwan na rin yung lumipas. Simula nang gumawa ko ng animation dito sa YouTube. Pagkatapos nun, wala nang nangyari. Kaya ayun, bumalik ako sa FB page ko, nag-post ako ng mga bagong illustrations, gumawa na rin ako ng account sa DeviantArt, pati sa Pixiv. Binuhay ko rin yung Twitter account ko at saka IG. Pero ang problema, itong YouTube channel ko. Parang napag-iiwanan, kaya naman, nagbabalik na ako para sa pagbabago. Welcome back sa channel ko mga lods. Ako ulit si Sean, isang simpleng artist na nagmula pa sa ibang dimensyon. Corny no? So ayun mga lods, una kong babaguhin dito sa channel na to is yung content na i-upload ko. Gagawa na lang ako mga simpleng tutorials tungkol sa kung paano ako gumawa ng illustrations o kaya naman ng animations. Siyempre, mag-share rin ako ng mga bago kong kaalaman tungkol sa pagdodrawing para lahat tayo sabay-sabay na mag-improve. Pangalawa sa babaguhin ko ay yung profile picture ng channel na to. At syempre, ipapakita ko kung paano ko yung ginawa. At yun ang magiging tutorial video number 1. Kaya let's go! Corny pa rin. So ayun, ang ginamit kong software para sa artwork na to is Clip Studio Paint nga pala. Pero kung kayo gagawa ng artwork, gamitin nyo yung program or software kung saan kayo komportable at mas madaling gamitin. Ipapakita ko lang kung paano ko to ginawa. Kaya, ayun, let's go! Hinati ko sa 3 step yung tutorial na to para naman mas madaling maintindihan. Una is yung tinatawag kong base shape o kaya naman anatomy. Sunod naman is yung detailed sketch. Nakapaloob na dun yung detalye kada parte ng katawan ng character na ginagawa mo, mapamuka, buhok o kaya naman damit. At pinakahuli is yung coloring. Nandun na rin yung base color, pati na rin yung shading. Dito na tayo sa first step, yung tinatawag kong base shape o anatomy. Bakit ko nga ba ginagawa yun? Bakit di na lang ako dumiretso sa detailed sketch na mas madali? Pinapahirapan ko nga lang ba sarili ko? Sa totoo lang, matagal na panahon na rin, natutunan ko lang rin to sa YouTube. Sa panonood sa mga professional animator, pati na rin sa digital illustrator. At nung sinimulan ko nang i-apply sa pagdodrawing ko, masasabi ko mas madali itong process na to. Bakit nga ba? Hindi ko na pahabain yung sasabihin ko. Mas madali kasing maglagay ng details at mas mailalagay mo sa tama ang kada detalye ng character na ginagawa mo. Huwag nyo rin kalilimutan i-flip yung canvas nyo. Huwag kayong matakot gawin yun. Wala namang masama doon. Katulong yun para maging natural at tama yung pose na ginagawa nyong artwork. O, diba? Dito na tayo sa second step, detailed sketch. Dito na ako maglalagay ng details. At isa lang masasabi ko dito, huwag nyo pa rin kalilimutan mag-flip ng canvas. Kasi kung nagawa nyo na yun sa first step, sa paggawa ng anatomy, mas kailangan nyo yun dito sa second step. Kasi dito na kayo maglalagay ng details. Isa pang natutulong nito, ay dito nyo rin makikita yung mali sa drawing nyo sa pagsimpleng flip ng canvas. At di nyo mamamalayan, kapag nasanay na kayo, konti na lang yung nakikita nyong mali. O di ba? Simpleng flip ng canvas lang malaki na maitutulong para mag-improve. So ayan lang muna sa ngayon para sa part na to. At sa ngayon, i-enjoy nyo na lang muna yung time-lapse.
Dito na tayo sa third step mga lods, coloring. So kung mapapansin nyo, di na ako gumawa ng line art. Dumiretso na ako sa pagkulay. At sa totoo lang, sanay ako gumawa ng artwork na may malinis na line art. Ginawa ko lang to para i-challenge yung sarili ko. At syempre, para bagong kaalaman na rin sa pagdodrawing. Balik na tayo sa coloring. Simple lang naman yung ginawa kong style sa pagkulay dito. Una, kinulayan ko yung buong sketch ng base color ng skin. Tapos tinurn on ko yung alpha lock para mas madaling mag-shade. Para ipatong ko na lang yung ibang parte na dapat pang kulayan. Katulad ng buhok, mata, pati na rin damit. Hindi na rin ako gumamit ng maraming layer. Akong style ng pag-shading ay napakasimple lang. Add ng shadow, tapos blend. Tapos adjust sa mas darker na color, tapos blend. Pero wag niyong i-blend lahat para di magmukhang flat yung gawa nyo. Ganong style lang rin ng pagkulay ang ginawa ko sa buhok. Ang kaibahan lang ay nag-add ako ng lightings. Ganun lang rin sa pagkulay ko sa damit, kaya i-enjoy nyo na lang tong time-lapse at may kita nyo yung full artwork sa last part nitong video.
So ayun, ito nga pala yung final output. Pwede nyo rin yan makita sa mga art account ko na nasa description. At sana, pakipollow na rin. Shoutout nga pala sa mga nag-comment dun sa introduction video ko. At maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa susunod na rin ng mga video bago ako mabulol.